pakinggan nyo po ito mga kababayan. Ha? Simple but Ayaw ko nang iparinig sa inyo, pero pag-usapan natin itong mga nangyayari. Isipin mo yung mga DDS vlogger, hindi ko naman nilalahat. Sinisisi si Bato. Yung Bato, patuloy nilang binabato ng sisi. Kasi sila ay nabitin. Bitin sa kanilang mga pangarap, panaginip, naging bangungo tuloy na masira si Pangulong Marcos ng committee ni Bato de la Rosa ang nag-imbestiga. Kita nyo, mga kababayan, dahil nga dito sa lugaw, ampaw na pag-iimbestiga, Rose Pablo, Marcel Mitra. Alam nyo mga kababayan, dahil nga doon, no? Sa pag-iimbestiga ni Bato na napakalugaw, napakalabnaw, sinisisi ng itong mga Duterte loyalists. Bangungot talaga kasi naman alam naman natin na wala naman talagang kadating-dating O nakita nyo ngayon, yung kanilang star witness na yung isang kalbo. Sino yun? Isang kalbo na yun. Kung sino-sino na binabanatan. Kita nyo? Nasaan na ngayon? Na yung ginawa nyong star witness ninyo. Ano na nangyari? Ngayon, eto na nga si Bato. Ginawa na nga yung kanyang alam na gawin para nga daw mag-umpisa ng paghimagsik ng taong bayan. Paghimagsik ng taong bayan. Para mag-alsa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, tinamaan ng lintik. Naging bangungot na nga daw. Katawa-tawa naman talaga, di ba? Sa totoo lang, Will, mga akalyanta, katawa-tawa talaga. Itong mga ito, kita nyo? Pero yun mo, banatan nyo ba naman si Bato? Ano na lang matitira? Si Bato, pag nawala pa, pagkaya nagtampo, pagkaya binanatan nyo ng binanatan, at biglang bumaliktad yan at kinanta si Duterte, ay naalintikan lalo yan. Di ba mga kababayan? Anong magagawa pa ninyo kapag bumaliktad si Bato? Alam naman natin na sanggan dikit yan ni Duterte, ni Digong ninyo. Di ba? Ang tingin ko, dapat itong mga naniniwala pang natitira dito, iuntog nyo yung mga ulo nyo sa semento. Di ba? Biruin mo, pati si Bato, babanatan ninyo. Pati si Bato, titirahin na ninyo dahil hindi na pagtagumpayan ni Bato yung gusto ninyo. Ano na kayo ngayon? Lumalabas katawa-tawa kayo. Nakakahiya. Nakakahiya. Tungkol daw sa di umano'y drugs at higit sa lahat sa mga pinagsasasabi ng sinabi ng Pangulong Pambansang Sinungaling o liar na si Jonathan Morales. Kita mo, pambansang sinungaling na pala siya. Lagi yan. Napakagaling naman talaga magsinungaling ni Kalbo. Bigla na lang bumaliktad. Ngayon, binabanat-banatan niya na itong mga lintikan. Si Banat Bay na lang ang natitira. Yung isa makukulong pa, Frederick Domingo. Diba? Yung nasa Amerika, Diyos ko, sana na yung matuluyan na. Ano na ngayon ang mangyayari? Ulitin ko, ang tanong, pagka ba si Bato bumaliktad, nilaglag na si Digong, di lalong lagapak yung mga yan. Kung makipagkasundo, Miguel Arcangel si DDM, si Bato sa Administrasyong Marcos, sasabihin niya na mag-star witness na lang ako. Magsasalita na ako. Ano ngayon ang mangyayari dito sa mga Duterte? Ano na ngayon mga maniniwala dito sa mga idol ng mga tanga at bobo at nuknukan ng mga mangmang? Ano na mangyayari sa kanila? Lalo na po yung vlogger na promotor nitong kay Morales na pinagsasabing ito na nasa Amerika. Galit na galit sila kay Bato at yung ibang mga vloggers dyan. Sino pa? Di si Maharlika, di ba? Wala nang patutunguhan yung mga yan. Pero imbis na sila'y dumami, imbis na dumami dahil nga sa ginagawa nila na pag maiuutog rally nila, mga kababayan, lalong kumukonti every Dahil hindi raw napatunayan, hindi raw nagawa ni Bato na sirain si Pangulong Marcos. Hindi naman trabaho ni Bato yan Yung testigo nyo
na pinatulan na nga, ginastusan ng taong bayan, ilang hearing yan na napakalaki ng gasto sa bawat araw na hearing, wala naman hong kabutihang idinulot, wala naman hong pagpapatunay, walang ebidensyang naipresenta, puro kwento, walang kwenta. Wala naman talagang kwenta. Ano ba yung sinabi ni doon? Puro lang kwento ng kwento, walang kwenta talaga. Pero mo salita lang, bunganga, laway lang ang ebidensya, pwede ba 'yon? Tatayo ba 'yon, Arnold Lopez? Ha? Tatayo ba 'yon yung laway lang ang dala-dala mo? Pambihirang buhay na yan, di ba, Arnold po? Puro akusasyon, paratang, alang, pagpapatunay nga. Hindi naman pwedeng ganon. So kaya nagalit na ang taong bayan, pati mga senador, nagkaroon na nga ng pagpapalit ng liderato ng Senado, natanggal na si Zubiri, si Escudero na nandyan. Alam naman natin from day one, hindi rin kontento si Escudero sa galaw kasi nga mga abogado yun at kitang-kita naman yung puro paratang ng walang dokumento at sirang-sira ang kredibilidad ng Morales. Ngayon na sinisisi nyo si Bato. Nagpagamit na nga sa inyo si Bato. Pinatulan na nga yung liar na sinasabing testigo. Ngayon walang nangyari at hindi nasira ang ating Pangulo, sinisisi pa ninyo ngayon. Alam ba nyo, lalong nasira si Bato dahil dito sa investigasyon ng extrajudicial killing at human rights violations sa war on drugs, double barrel campaign noong nakaraang administrasyon under Duterte. Iniimbestigahan sa Kongreso. Hindi nga dumalo hindi doon siya dadalo ron. Takot nga kasi di ba? Takot na nga si Bato Maria Singson, di ba? Takot na sila Oo, yung kanilang sinasabing maisog Drama lang yun salita lang din yun. Maisog ba tawag doon? Takot humarap sa pagdinig dyan sa Kongreso. Abay, lintik na kita nyo. Ang dami nang nadamay dyan pati si Zubiri nadamay na nga Daisy. Di ba? Ang dami nilang dinamay na tao, pati yung mga artista, si Maricel Soriano, dinamay nila. Pati yung mga taga St. Luke's, dinamay nila. Ay ano nangyari? Ang bagsak awawang Bato. Si Bato ang sinisisi ng mga bobot tanga ng mga Duterte loyalist. Di ba? Di ba? Wala kayong awa kay Bato. Talagang si Bato patuloy niyong binabato. Binabati ko siya ng mga vlogger na DDS. At siyempre, binabati ko din si Bato ngayon ng mga Marcos loyalists at supporters dahil parang nawala yung tapang niya kung meron man siyang tapang. Bakit hindi niya maharap ng face-to-face, eye-to-eye? Yun pong mga testigong umiiyak na biktima ng tukhang. Correct. Di ba? No vlogs. Manoy Joe, Mami PR. Di ba? Hindi na alam ni Bato kung saan ngayon lulugar mga kababayan Siyempre, biruin mo. Parang sinasawalang bahala itong mga sumisigaw ng hustisya. Dito sa mga biktima nila na napakaraming pinatay. Every time mag-hearing ang Committee on Human Rights ng Kongreso, may iba-ibang biktima na dumarating doon dahil may panawagan yung Congressman Abante ng Maynila na siyang chairman na humarap, maglakas ng loob, panahon na ngayon na yung mga biktima ng tukhang ay magsabi kung anong nangyari sa kanilang pamilya. Kaya bawat hearing, 3 na yatang hearing, yung 4 na, iba-ibang mukha na testigo nakikita ron. Yung ba yung iniiwasan ni Senador Bato at saka ni dating Pangulong Duterte na kapwa iniimbitahan para humarap sa hearing? Nagtago si Duterte doon sa batas na hindi... Nagtago. Akala ko ba'y naniniwala kayo na gumagana ang justice system, di ba? Oy, Digong, akala ko ba'y naniniwala ka na mayroong justice system? Umiiral ang justice system. Yan ang sinasabi nyo dito sa ating bansa. Bakit ikaw ay nagtatago? Ayaw mong harapin. Di ba? Dito siya pwede magpunta ron para laging magiging tinatawag niya yung magiging labag o laban sa kanyang self-incrimination na issue. Wow, nasa batas yun. Pero kung gusto mong makipag face-to-face sa mga senador at sa mga congressman
at sa mga biktima ng tukhang, dapat harapin mo yan kung hindi kayo guilty. Correct nga, yun na nga yung sinasabi natin, Boss Mike eh. 'Di ba? Kung hindi sila guilty, bakit hindi nila harapin? At kung sila ay naniniwala na sila na meron tayong justice system, at gumagana nga ang justice system, dais binis, sa ating bansa, bakit hindi nyo harapin? Harapin ninyo at sabihan nyo na rin, sama nyo na rin sino? Si Kibuloy. Tatlo kayo. Dumalo kayo. Ganon. Bakit kayo nagtatago sa inyong karapatan? Paano naman ang karapatan ng biktima? Paano ang karapatan ng nawalang kamag-anak o pamilyang natukhang? Di ba? So, balikan ko si Bato de la Rosa. Hindi kontento ang mga Duterte vloggers at supporters dahil doon sa kanyang hearing. Walang nangyari. Nasira yung kredibilidad ng komite, ng senador at ng kanyang testigo. Ngayon, sinisisi pa ng mga vlogger na kalyado ng mga Duterte at Kibuloy Camp. Kasi dalawang grupo, yung grupong yan, isa naman yan eh. Kibuloy at Duterte Camp, yung mga member at followers, yan po yung nasa likod ho niya na tuwan-tuwa kapag sinisira ang gobyerno kasi sila yung napapabagsak sa verbal at mga personal na atake na wala naman hong makukuhang suporta sa taong bayang matitino. Sa taong bayang matitino, hindi yung makukuhang suporta para pabagsakin ang gobyernong ito. Kasi elected, may mandate at ginagawa naman ang trabaho. Totoo naman eh. Diba? Nakikita naman natin yung yung ating Pangulo, ginagawa naman yung trabaho kahit na nahihirapan, kahit hinihila nyo pababa. Alam nyo ba na kapag hindi maayos ang ekonomiya, ang unang magrereklamo ay hindi mga Duterte na gusto mang-agaw ng kapangyarihan. Ang unang magrereklamo at magsisisigaw dyan ay yung mga negosyante. Yung mga negosyante na mayayaman, sila yung unang magngangawa dyan kasi nahihirapan sila at mahihirapan sila. Nakita nyo, alam ba ng mga bobong tangang mga Duterte loyalist yan? Hindi nila alam. Kasi mga bobo nga eh. Diba? Jeline Minosa, Ninitas Vlog, BMB Imutera. Diba? Hindi nila alam yan. Alam nyo, unang naapektuhan kapag mahina ang ekonomiya, mga negosyante. Idamay ko na yung sarili ko. Ramdam ho namin yung pagkakaiba eh. Kaya nga ho, ako nandito eh. Kung ako ho, nakakaramdam ng hirap sa pagninegosyo at paghahanap buhay. Abay, nauna siguro kung bumabati ko sa Pangulo dahil vlogger ako. Diba? Part of the Orient. Hindi ho eh. Nakita namin yung pagkakaiba ng panahon ni Digong ninyo eh. Diba? Diba Arnold Lopez, tama, kaya nga may stock market. Nakita namin yung yung pagkakaiba. Noong panahon ni Digong talagang lumaga pa kami. Malaki ang pagkakalugi namin eh. Nakita nyo yun, mga kababayan. Pero ngayon, may nakikita ba kayo na nagre-reklamong negosyante? Abay, lintik na yun. Mga nagre-reklamo, yung mga vlogger na mga bobot, tangang walang mga hanap buhay. Ang tanging hanap buhay ay kumita sa kanilang mga fake news at bayad sa kanila. Yun yung mga nagre-reklamo. Ginagawa kayong tangat bobo kahit na bobot tanga na kayo. Itong mga Duterte loyalist na to. Diba? Sabi ko nga, hindi naman nila maiintindihan yun, Arnold Lopez. Bakit? Mahihina ulo. Hindi sila ang kanilang lang yung nagugutom daw sila. Yun lang lagi nilang sinasabi. Mga tamad kasi kayo. Maghanap buhay kayo. Magtanim kayo sa paso. Ibian Bell, late na. Ella Kawili, opo. Our beloved Boss Mike Severa.